Pagkatapos lumabas ng two-headed ferocious beast na kumakatawan sa good at evil, kasama ito sa legendary Four Kings. Habang nasa ere ang two-headed ferocious beast sa West Sea District, East Coast Defense Line. Sa sandaling yun, umatake si Spring at buong lakas niyang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan, sabay sigaw ng huwag nga raw nila itong bigyan ng pagkakataon na kumilos. Kasabay nun, hindi din nagpahuli sila Captain Ye, at dali-dali na silang umatake gamit ang kanilang mga battle pet. Nagalit ang two-headed ferocious beast at buong yabang nitong minamaliit ang mga kalaban. Sa isang iglap, kumislap ang pulang mata nito at naglabas ng nakakatakot na pressure sa lahat. Dahil dito, biglang nanghina si Spring at tila nawala ang kanyang lakas, dahilan para mapa-atres siya, at mapabagsak siya habang naguguluhan sa nangyayari. Dahil doon, bumagsak siya sa lupa, habang nahihirapan si Captain Ye, napagtanto niya na maaaring ito ang kapangyarihan ng good at evil na kumokontrol sa kanila. Sa kabila nito, pilit siyang lumaban at hinamon ng kalaban na harapin sila ng patas. Sinabihan ni Spring ang two-headed ferocious beast na kung may lakas ito, harapin sila ng patas at huwag umasa sa kapangyarihang kumokontrol sa kanila. Tinanggap naman ng halimaw ang hamon at pumayag sa kanyang kagustuhan. Habang hirap na hirap sila Captain Ye, pilit nilang nilabanan ang pressure nito. Ngunit sa kasamahang palad, kaagad nilang pinaalis si Spring, dahil kinokontrol sila ng two-headed ferocious beast, at dahil doon, nagkaroon ng napakalakas na pagsabog sa mga atake nila. Nabahala si Elderly nang maramdaman niyang may kakaibang nangyayari sa kanilang mga katawan. Habang hirap siyang kumilos, napansin niyang tila nawawala sa kanilang kontrol ang kanilang sariling. Agad niyang tinawag si Spring, puno ng pag-aalala, at tinanong kung ayos lang ito. Napangisi ang ating bida at sinabi niya na kung nangyari ito noon, tiyak na wala siyang kalaban-laban, hindi siya makakagalaw at sabay-sabay pa siyang aatakihin ng napakaraming malalakas na kalaban na nasa legend rank, kaya siguradong doon na sana natapos ang kanyang buhay. Ngunit ngayon, iba na ang lahat, kasabay nun, inactivate na ni Spring ang kanyang Golden Crow Demon Body na umabot na sa 3 antas. Dahil sa pag-angat ng kanyang cultivation sa antas ng Heaven's Fate, naging halos hindi na siya matinag, kahit sabay-sabay pa siyang atakihin ng mga karaniwang legend rank, hindi pa rin nila kayang basagin ang kanyang depensa. Wala naman pakialam ang two-headed ferocious beast sa pinagsasabi ng ating bida, kaya pinagana na nito ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang mga ito. Kaya sa hindi inaasaang pangyayari, nakontrol si Skelly at ang kanyang mga battle pet, dahil dito, nagsimula ng mangamba si Spring. Kahit na napipilitan si Skelly, wala na itong nagawa kundi ang sumugod sa ating bida, kasabay nito, ang kanyang Scarlet Dragon ay nagtipo ng matinding kapangyarihan at naghanda ring kumawala ng isang mapaminsalang atake. Dahil dito, inatake na nito ang ating bida sa kanyang likuran. Nasaktan si Spring sa atake nila, at napasabi ito na napakadaya nga raw ng halimaw na ito. Sinabi ng two-headed ferocious beast na huwag magmadali, ipinunto nito na kahit ang pinakamalakas nilang dragon beast ay hindi pa kumikilos, na para bang kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Kasabay nito, tinawag ni Spring ang Great Heavenly Dragon Hound upang maganda na ito sa laban, dahil siya lang ang hindi nakokontrol ng halimaw. Umungol naman ang Dragon Hound, at kasabay nun, sabay na umatake si Skelly at ang Scarlet Dragon sa ating bida. Nag-alala si Elderly at Captain Ye nang makita nila ang sitwasyon, napansin nilang lahat ng alagang halimaw ni Spring ay sabay-sabay ng kumikilos, dahil dito, agad nilang tinawag si Spring habang nag-aalala sila. Ngunit bago pa sana tumama ang atake nila, kaagad naman itong pinigilan ng Dragon Hound, at napawalang bisa nito ang atake ni Skelly at ang Scarlet Dragon. Napaisip ang ating bida na tila ang Dragon Hound lamang ang kayang lumaban sa kontrol ng mabuti at masamang kapangyarihan. Napagtanto niya na maaaring ang batas na kanyang naunawaan ang siyang kumikilos ngayon, dahilan kung bakit hindi siya basta-basta naaapektuhan. Nagulat ang two-headed ferocious beast nang makita ang hindi inaasahang pangyayari, hindi nito maintindihan kung bakit may puwersang kayang lumaban sa kanyang kapangyarihan. Dahil dito, dali-dali itong bumuo ng napakalaking itim na bilog na enerhiya. Kasabay nun, binitawan na nito ang kanyang atake patungo sa ating bida. Sinabi ni Spring na pakiramdam niya ay kaya na niyang kumilos muli, sa kabila ng epekto ng kapangyarihang pumipigil sa kanya, unti-unti niyang nabawi ang kontrol sa kanyang katawan sa pamamagitan ng law na ginagamit niya.
Agad niyang inutusan ng Dragon Hound na umiwas, at walang pag-aalinlangan niyang pinakawalan ang kanyang malakas na teknik. Sa isang iglap, sumabog ang kanyang kapangyarihan habang inilabas niya ang Demon Sealing Divine Feast, at dahil doon, napigilan nito ang atake ng Two-Headed Ferocious Beast. Napuno ng pawis ang mukha ng Two-Headed Ferocious Beast habang naramdaman nito ang nakakatakot na kapangyarihan ng suntok. Napagtanto nito na ang atake ng ating bida ay naglalaman ng isang batas na kayang magwasak ng lahat. Sa isip nito, malinaw na kapag tinamaan ito ng direkta, tiyak na kamatayan ang kahihinatnan. Dahil dito, lalo itong kinabahan at naunawaan na ang kanyang batang kalaban ay nagtataglay ng isang napakapeligrosong kapangyarihan na hindi dapat maliitin at kailangang mapigilan agad. Napaisip ang ating bida nang muli siyang hindi makagalaw. Napagtanto niyang may kakaibang puwersang pumipigil sa kanyang kilos, dahilan para kabahan siya sandali. Naalala niya na kanina ay nakagalaw siya, at hinala niya na maaaring ang Dragon Hound ang humarang sa kanya mula sa epekto ng kapangyarihang kumokontrol sa halimaw. Dahil dito, unti-unti niyang nauunawaan ang sitwasyon. Sa kanyang isip, nabuo ang isang posibilidad na ang kapangyarihan ng batas ay nakabase sa paningin, ibig sabihin, kailangan muna siyang makita bago ito tuluyang umepekto sa kanya. Dahil sa kanyang napagtanto, agad kumilos si Spring, kaya sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan at ginamit ang Witch God Divine Body. Biglang kumalat ang madilim na enerhiya sa paligid, nilamon ang buong lugar at tinakpan ng paningin at pandaman ng kanyang kalaban, dahil dito, hindi na siya makita, marinig, o kahit maramdaman. Wala naman pakialam ang Two-Headed Ferocious Beast sa ginawa ni Spring, kaya sinabihan niya ito na siyang araw ay isang hangal. Dahil dito, biglang nabigo ang plano ng ating bida, sa kabila ng paggamit niya ng kapangyarihan upang itago ang sarili, hindi pa rin siya makagalaw, lalo siyang naguluhan kung bakit hindi pa rin nawawala ang epekto sa kanya. Doon niya napagtanto na hindi sapat ang pagtanggal sa kanyang mga pandama. Kasabay nun, bumuo ang Two-Headed Ferocious Beast ng isang napakalakas na atake. Sa itaas, nagsimulang umikot ang isang dambuhalang vortex na naglalaman ng kapangyarihan ng batas. Mayabang pang sinabi ng Two-Headed Ferocious Beast na hindi sapat ang pagtanggal sa 5 pandama upang makatakas. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang sumulpot ang Dragon Hound sa Two-Headed Ferocious Beast, at bigla niya na lamang itong inatake. Dahil dito, na-cancel ang atake ng Two-Headed Ferocious Beast, at nagkaroon din ito ng pinsala. Galit naman ito, habang nagtataka kung papaano nga raw ito na nangyari. Nagtaka si Spring nang makita niyang kahit sa ilalim ng kapangyarihan ng batas, nakakagalaw pa rin ang Great Heavenly Dragon Hound. Sa isip niya, imposible itong mangyari, dahil ang kapangyarihang iyon ay dapat pumipigil sa lahat. Ngunit ngayon, tila may mas malalim na dahilan kung bakit hindi ito lubos na naaapektuhan. Natuwa ang ating bida nang maramdaman niyang nawala ang pagkontrol sa kanya. Ngunit hindi pa siya nakakahinga ng maluwag, biglang kumontra ang Two-Headed Ferocious Beast at muling ginamit ang kapangyarihan nito. Sa isang iglap, nanigas muli ang katawan ni Spring, napamura siya sa inis habang tinitigan ng sarili niyang kamay, napagtantong hindi na naman siya makagalaw. Kasabay nun, walang pag-aatubiling umatake ang Two-Headed Ferocious Beast sa Dragon Hound, bumuo ito ng isang madilim at nagngangalit na enerhiya sa kamay nito, saka ibinuhos ang buong lakas pababa. Sa gitna ng kanyang galit, sumigaw pa ito na dudurugin niya ang Dragon Hound sa napakaraming piraso. Ngunit sa mismong sandaling yon, biglang nagliyab ang katawan ng Dragon Hound sa napakalakas na aura, isa-isa nitong inilabas ang mga kakayahan, mula sa Celestial Dragon Barrier hanggang sa matitibay na armor na tila hindi kayang pasukin. Pagbagsak ng atake ng Two-Headed Ferocious Beast, sinalubong ito ng matinding depensa ng Dragon Hound, ngunit sa kasamahang palad nawasak pa rin ang depensa nito. Nagulat si Elder Lee sa kanyang nasaksihan, sa kabila ng napakaraming depensa ng Dragon Hound, mga kalasag, pagpapalakas, at basbas, hindi nito kinaya kahit isang bagsik ng atake mula sa Two-Headed Ferocious Beast. Napagtanto niya na ang kapangyarihang ipinapakita ay hindi basta-basta, ito ang tunay na lakas ng isang eksperto sa Destiny Realm. Pagkatapos nito, sumigaw ang ating bida ng fusion sa kanyang Dragon Hound, at doon kaagad naman na nagbago ng anyo si Spring. Wala naman pakialam ang Two-Headed Ferocious Beast sa pag-fusion ng ating bida, kaya sa isang iglap bumuo ulit ito ng napakalaking atake. Kasabay nun, dali-dali na niya itong pinakawalan,
at sinabi pa niya na isang lamang hamak na langgam ang ating bida. Dahil dito, nagkaroon ng napakalakas na pagsabog sa lokasyon ni Spring. Ngunit laking gulat ni Spring matapos ang matinding pagsabog ng kanilang banggaan, akala niya ay napakalakas na ng kanyang kapangyarihan matapos siyang makipag-merge sa kanyang dragon, ngunit agad niyang napansin na tila mas mahina ang kanyang naging atake kaysa sa inaasahan. Napaisip siya kung hindi lang ba ginamit ng kalaban ang buong lakas nito, o kung may kakaibang kakayahan ng Dragon Hound na nagpapahina sa kanyang mga galaw. Habang nagtatagal, naramdaman niyang bumibigat ang kanyang katawan, para bang hindi na ito sumusunod sa kanyang isip, at unti-unting bumabagal ang kanyang kilos. Lalo siyang nabahala nang mapansin niyang dumidilim ang paligid, halos wala na siyang makita, at tila may kakaibang puwersang bumabalot sa kanya. Pagkatapos nito, agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan at ginamit nito ang Shaman Body, upang labanan ang kapangyarihan ng halimaw. Sa sandaling yun, naunawaan niya ang sekreto ng Two-Headed Ferocious Beast, gumagamit ito ng liwanag upang makalikha ng anino, at sa pamamagitan ng aninong yun, kinokontrol nito ang galaw ng orihinal na katawan ng kanyang kalaban. Doon niya napagtanto na hindi ito simpleng lakas lamang, isa itong kakaibang law power na kayang etali at manipulahin ang kilos ng kalaban sa pamamagitan ng anino. Sinabihan ng Two-Headed Ferocious Beast ang ating bida na huwag muna itong magdiwang, kahit na naunawaan na nito ang kanyang kakayahan, para sa kanya ay wala pa ring saysay yon. Kasabay nun, naglabas ito ng kanyang enerhiya upang maghanda ng umatake. Dahil dito, bumuo ito ng napakalaking itim na enerhiya, pagkatapos, malamig nitong hinamon ng bida kung kaya ba nitong iwasan ang susunod niyang galaw. Nag-alala si Captain Ye na delikado na ang kanilang sitwasyon at ipinaliwanag niya kay Spring na balak ng kalaban na pagsamahin ang dalawang napakalaking enerhiya, ang positibo at negatibo. Kapag nagtagpo ang dalawang yun, isang napakalaking pagsabog ang magaganap na kayang lipulin ang lahat sa loob ng napakalawak na saklaw, kahit gaano pa kalakas ang depensa, walang makakaligtas, ni kahit abo ay walang matitira. Inamin ng Two-Headed Ferocious Beast na napansin nito ang talas ng pag-iisip ng kalaban. Sinabi nito na kahit naubusin pa ng teknik na ito ang napakalaking bahagi ng kanyang enerhiya, handa siyang bayaran ng kapalit, para sa kanya, sapat na ang kapalit na yun kung masisiguro niyang tuluyang mapapabagsak ang ating bida. Gumawa naman ng paraan si Spring, kaya ginamit nito ang kanyang Power of Law, upang subukan sirain ang kanyang anino para makagalaw ito ng maayos. Minura naman siya ng Two-Headed Ferocious Beast at sinabi kung sinusubukan bang araw nitong sirain ang kanyang kapangyarihan. Ngumiti si Spring at sinabi na tama nga raw ang hula nito. Dahil dito, napuno ng pawis ang pagmumukha ng Two-Headed Ferocious Beast sa ginagawa ng ating bida. Ipinaliwanag ni Spring ang kanyang natuklasan, ang liwanag at anino ay may ugnayang hindi mapaghihiwalay, habang may liwanag, may anino, at doon nagmumula ang tunay na kapangyarihan ng teknik. Habang sinasabi ito, nagsimulang magtipon ng isang siksik at madilim na enerhiya sa kanyang kamay. Dahil dito, nakabuo siya ng kalasag sa kanyang power law, at gagamitin niya ito upang pang-counter sa kapangyarihan ng Two-Headed Ferocious Beast. Kasabay nun, dali-dali nang umatake si Spring habang sinasabi niya na pagkakataon niya ng araw para bumawi. Dahil dito, nagpakawala si Spring ng kanyang kamao, dahilan upang buong-buo itong sinalo ng Two-Headed Ferocious Beast. Dahil doon, nawala na sa control sila Elderly sa kapangyarihan ng halimaw. Hindi naman pumayag ang Two-Headed Ferocious Beast kaya pilit pa rin niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ibalik ito. Hindi naman ito hinayaan ni Spring kaya agad-agad itong umatake sa halimaw. Dahil dito, lalong napuruhan ang Two-Headed Ferocious Beast sa atake ni Spring, kaya naman nagkaroon ito ng pinsala sa kanyang dibdib. Dahil sa nangyari, nagkaroon sila ng pagkakataon upang sugurin ang halimaw. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang nagbigay ng signal ang Two-Headed Ferocious Beast sa kanyang mga kasamahan. Kaya sa hindi inaasaang pangyayari, nagkaroon ng reaksyon ng Void of Space, at mula dito lumabas ang dalawang makapangyarihang nilalang. Sinabi ni Spring na may mali sa sitwasyon, napansin niya na ang dalawang enerhiya na nagbabanggaan ay parehong nasa antas na napakataas. Ayon sa kanya, ang dalawang aura ay pareho nang umabot sa Destiny Realm level, ibig sabihin, hindi na ito ordinaryong laban, ang banggaan ng kapangyarihan nila ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa buong Blue Star. Kasabay nun, bigla na lamang lumitaw ang Seven Sins,
kabilang sa Four Kings. Dahil dito, napasigaw si Captain Ye sa gulat at napaisip kung ito na ba ang tinatawag na 7 kasalanan ng 4 na hari. Pagkatapos nun, lumitaw din ang isa sa Four Kings, ang King of the Abyss. Nagulat din si Elderly nang maramdaman niya ang kakaibang aura, na pagtanto niyang ang isa sa mga presensyang yun ay malamang ang Abyss Lord, isa sa 4 na hari. Sinabi ni Seven na kawili-wili ang nangyayari at nagtataka siya kung bakit humingi ng tulong si Good and Evil. Samantala, sinabi naman ng Abyss Lord na matagal na mula nang makaramdam siya ng ganitong kalakas na aura mula sa isang tao. Galit na galit ang two-headed ferocious beast, walang pag-aalinlangan nitong sinabi sa kanyang mga kasamahan na tigilan na ang pag-aaksaya ng oras at patayin na agad ang ating bida. Para sa kanya, hindi pwedeng palampasin ang pagkakataong ito dahil kapag pinabayaan pa, tiyak na magiging napakalaking banta ang batang iyon sa hinaharap. Mula sa ibaba, seryosong nagsalita si Captain Ye sa lahat, napansin niyang 3 sa 4 na hari ang dumating na. Kaya malinaw na hindi magiging madali ang laban, binalaan niya ang kanyang mga kasama na maging handa, dahil ang paparating na labanan ay siguradong magiging mahirap at puno ng panganib. Nagsalita si Spring habang nakatingin sa sitwasyon, sinabi niya na kung talagang aabot sa puntong hindi na nila kaya, mas mabuting umatras muna sila. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay makabalik sila sa saklaw ng kanyang tindahan, dahil doon lamang sila magkakaroon ng mas malaking tsansang mabuhay at makabawi. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang nagkaroon ng reaksyon ang lupa, at doon lumitaw si Zuo Shan, at kasama nito ang Tower Master. Sinabi ng Tower Master sa lahat na kung tatakbo sila ngayon, masasayang lang ang lahat ng kanyang pagpunta at sakripisyo. Para sa kanya, hindi sila maaaring umatras basta-basta dahil may dahilan kung bakit sila naroon, at kailangan nila itong panindigan hanggang sa huli. Binaliwala ng two-headed ferocious beast ang pagdating ng Tower Master at kinutya ang mga ito. Sinasabing kahit dumating pa sila, wala itong magiging epekto. Para sa kanya, imposible para sa dalawang hamak na tao na humanig o makalaban ang 3 hari. Kaagad namang kumilos ang Tower Master, sinabi niyang malalaman lamang nila ang tunay na resulta kung susubukan nilang lumaban, kasabay nun, dali-dali niyang pinalabas ang kanyang battle pet na si Xiao Ye upang maghanda na sa pakikipaglaban. Kasunod nun, dali-dali na itong umatake gamit ang kanyang matitilos na kuko, patungo sa two-headed ferocious beast. Ngunit bago pa siya tamaan, bigla na lamang humarang si Seven at ginamit nito ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ito, at agad itong gumanti pabalik kay Xiao Ye. Mayabang ngumisi si Seven at kinutya niya ang Tower Master, sinasabing naghahanap lang ito ng mahina na pwedeng apihin, pagkatapos, buong kumpiyansa niyang hinamon ang kalaban na siya na lang ang harapin nito. Naisip ni Spring, mabilis niyang inisa-isa ang sitwasyon, alam niyang hindi nila kayang harapin lahat ng sabay-sabay ang mga ito, kaya nagpasya siya. Inutusan niya si Tower Master G na pigilan muna ang 2 pang hari, habang siya na mismo ang haharap sa two-headed ferocious beast. Sumang-ayon si Master G sa plano, kaya niyaya na niya si Xiao Ye upang mag-fusion na sila, at sa loob ng kumikislap na enerhiya, unti-unting nagbago ang kanyang anyo, lumabas ang isang mas makapangyarihang porma na matagal nang hindi na niya nagagamit. Naghanda na si Master G ng kanyang atake, nag-ipon siya ng napakalakas na enerhiya sa kanyang kamay, at seryoso niyang hinarap ang kalaban at hinamon ito, nais niyang subukan kung gaano nakalakas ang kanyang nilakas. Kasabay noon, dali-dali siyang sumugod kay Seven, habang papalapit, agad niyang inipon ang lakas sa kanyang kaliwang kamay at naghanda ng isang malakas na atake, ngunit sa isang iglap, ginamit nito ang kanyang kanang kamay at diretso niyang tinarget din ang Lord of Abyss na si King Yuan, sabay pakawala ng kanyang kapangyarihan. May pagmamaliit na nagsalita ang Lord of Abyss habang sinalag ang atake nito, para sa kanya, katawa-tawa lamang ang ganitong klaseng lakas, at tila hindi man lang ito sapat para makaramdam siya ng kahit kaunting banta. Pagkatapos nito, dumaretso naman ang ating bida sa two-headed ferocious beast, at kaagad naman itong umatake kaagad. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang nagpalabas ang Lord of Abyss ng kanyang killing intent sa likuran ni Spring. Kaya sa isang iglap, dali-dali na itong umatake sa ating bida. Sa kasamahang palad, hindi na ito naiwasan ni Spring kaya buong-buo niya itong sinalo at tinamaan ito sa kanyang dibdib. Napaisip naman dito si Spring, bigla siyang nagulat sa nangyari, hindi niya inaasahan na ang tumama sa kanya ay sarili niyang kapangyarihan,
Habang bumabagsak, naramdaman niya ang matinding panghihina, na para bang unti-unting nauubos ang lahat ng kanyang lakas. Nag-alala naman si Master J.K. Spring, kaya ginamit nito ang kanyang aura upang iligtas ang ating bida sa kanyang pagbagsak. May mapanuyang ngiti, sinita ni Seven si Master G, tinawag niya itong pabaya dahil nawalan ito ng pokus habang nakikipaglaban. Para kay Seven, malaking pagkakamali yun, at sapat na dahilan para agad niyang samantalahin ang pagkakataon at tapusin ang laban. Dahil dito, umatake na si Seven, at nagkaroon ng pinsala si Master G sa kanyang kamay. Napaatras si Master G habang nasusunog ang kanyang katawan, at agad niyang napagtanto ang tindi ng atake. Sinabi niya na ang apoy na yun ay hindi basta-basta napapatay, isang kapangyarihang nagmumula sa Seven Sins at nakabatay sa batas ng elemento. Sa kanyang tono, halatang nagulat siya sa lakas ng kalaban at sa kakaibang uri ng kapangyarihang ginagamit nito.